Sa pumili na Healthy Choices card, ito ang inyong reading. You could be a lucky person, honestly. Tingnan natin kung anong balak gawin sa inyo ng inyong kaaway. I feel na mapagbigay kang tao. At nasense ko rin na the truth will come out one day. I feel na kung ano man ang ginawa nila sa inyo, it will definitely backfire. I kinda like feel New Year, honestly. I feel na lilitaw yung kanilang baho soon. So, if ever it's a New Year, yun nga yung panahon na paglitaw ng katotohanan or ng kanilang baho. I-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na kung sino man ito guys, ahas sila sa lipunan. At I feel na mabuti kang tao. Na-sense ko rin na minaltrato kanila sa social media. Actually, sumakit yung aking right hand. So, ibig sabihin lang nun, meron kayong negative emotion sa taong ito. So, anyway, itong taon na to, I kinda like feel na malungkot ka kasi nga binuli ka. As you can see, itong taon na to siguro, guys, to be honest, may pera siya. At yung malungkot dito, ginamit niya yung pera para mambayad ng mga bully, mga ahas na pagtulungan ka. Okay? So, kaya ka siguro nandito kasi you're aware that this person do have, money. Dahil sa may pera siya, or pwede rin dahil sa kanyang status, pwede may gawin siya sa inyo. And you're definitely cautious about it. So far, you don't have to worry kasi pinoprotektahan ka naman ng Panginoon about this person. Yung gawin mo lang is huwag ka mag-focus sa kanila kasi kung nagpo-focus ka sa kanila, magkakaroon ka lang ng kalituan at saka yung suggestion ng Panginoon sa'yo, pati na rin yung ka ng mga anghel, iwasan mo muna yung mga tao. Kasi baka iba sa kanila ay nabayaran. Kaya magkakaroon ka ng kalituan at magiging stress ka, as you can see. So, I feel here na yung balak niyang gawin ay magbayad ang mga tao para awayin ka. Para gawin stressful yung iyong buhay, lalong-lalo na sa iyong career. At saka yung pilit niyang ginagawa ay magkaroon ka ng mental health issue, ma-discriminate ka, at saka mawalan ka ng confidence at maging malungkot ka at pigilan ka sa iyong career. As you can see, and I kinda like feel na ito nga yung balak niyang gawin, na i-betray ka ng mga tao, gawin kang stagnant, okay, pwede magtanim din ng kaso about you or kung ano man, pero I kinda like feel na yung dapat mo talagang gawin dito is umiwas ka sa mga tao. To be honest with you. At saka kung sakali man guys, na itong taon na to offeran kanya ng pera na may gawin kang kalokohan, wag mo yun tatanggapin. Kasi I feel here na kung sakali man gusto ka nilang i-hire, itong taon na to balak kanyang gawin para magsalita on his or her benefit. Pero hindi ko kasi nakita dito na maganda yung kanyang gawain. Nakita ko dito yung ginagawa niya, isa hinira ng kapwa, nangaharas, iniran ng reputasyon, at napapabagsak ng confidence sa mga tao at nagpo-form ng mental health issue or problems. Siyempre, kung ganito yung gawain yan, paano kung may mangyari sa tao na mahina yung loob, magigilty ka nun, diba? So, definitely wag kang mag-work with this person. Kasi if yung naiba sa inyo balak yung offeran, as you can see, so basahin ko na lang to, making healthy choices. We have it here, in love and in life, self-love, self-care, and being happier.
So, I kinda like feel na magkakaroon ng test dito. And I kinda like feel na yung dapat mong gawin ay iwasan, lumugar ka sa tama. Iwasan yung ganitong offer kasi nga di maganda. Nakita mo naman dito, madumi siya magtrabaho. Nagbabayad siya ng mga tao para gawing stress yung isang tao. Hindi naman magandang work yan, guys. Okay? Hindi magandang work ang pagiging bully kasi syempre may balik din yan sa'yo na kamalasan. Okay? So, sana, to be honest, gawin nyo yung tama. So, tinan natin kung ano pang meron. I kinda like feel like spiritual warfare, honestly speaking. So, baka nabiktima kayo ng taong ito tapos gusto kanya na kunin as isa sa nagtatrabaho para sa kanya. So, this is kinda like funny, honestly. Huwag nyo na lang tanggapin. Hindi maganda yung gawain niya, okay? So, this is you, to be honest. You could be somebody na upright at saka ikaw yung tao na you work for good, honestly speaking. And I kinda like feel na ito nga yung balak niyang gawin, na alisin ka sa yung work at i-abandon mo yung iyong work, honestly. And I kinda like feel like with this King of Cups here, so itong tao na to ay against sa'yo, maybe kasi itong tao na to, they work for evil and you work for good. So, nagka-clash. At saka, I kinda like feel na, yun nga, kaya nga niya dinidistort ka kasi ayaw niya na manalagi yung mga mabubuting tao out there. At naghahanap siya ng minions para mag-asik ng lagim. So, wag ka sanang, sumali sa grupong ito. So, tinan natin yung karma ng taong ito. Kasi nakita ko talaga hindi maganda yung kanyang gawain. I kinda like feel na hindi lang niya to planong gawin. Kundi, siguro gawain na niya to kahit before. To be honest. I feel like they're forcing people, to do bad things. Na-sense ko spiritual warfare talaga. Paulit-ulit, okay? So, if ever you're wondering why these people, ikaw yung pinag-iinitan nila kasi nga they work for evil. Okay, they hurt the good people, so kaya nila to ginagawa. So, anyway, ito yung kanilang karma. So, mananatili ka sa iyong posisyon with regards sa iyong work. Ito nga yung dapat mong gawin. Maging focus ka lang sa work at huwag mong pansinin itong mga haters mo. So, isa sa kanilang karma with regards sa love life, honestly, kung nagbibigay sa kanila ng wish fulfillment, mawawala yan, guys. I feel like it will happen soon, maybe maybe now, they do have a connection, pero ito nga yung mangyayari. Biglaan na mawawala yung kanyang karelasyon. Isa yun sa kanyang karma at hindi siya maka-move on basta-basta sa nangyari. Okay? Isa rin sa kanyang karma, guys, siya rin magkakaroon din siya ng injustice sa kanyang buhay. And I kinda like feel na dahil doon, kailangan niya na magbayad ng maraming pera. So, baka siya nai-scam, naloloko sa pera, whatsoever, pinagsasamantalahan. So, laging labas yung pera. Yun yung isa sa kanyang karma. So, hindi pala natin nakuha yung ito. So, tingnan natin kung ano pang meron. Really forgive, nakalimutan ko to. So, we have this one. So, I feel na yung truth will come out, to be honest with you. Kasi nga itong tao na to, ginagamit niya yung power niya to actually manipulate others. So, we have the lover here. We also have this one in reverse. So, I kinda like feel, guys, kung may lover man siya, babaliktad yun. Okay, and we have this one too. So, yung balak niyang gawin is kontrolin ka. Gawin ka niyang minion.
Pero it's up to you if you will accept it or not, this opportunity, as you can see. So we also have this one. So I kinda like feel na yung trabaho na ipapagawa niya sa inyo ay definitely mag-hurt ng mga tao with regards to their emotions. So, huwag kayong papautos sa taong ito kasi di magandang work yan. So, you have the new and we also have this one in either way. I kinda like feel na yung Panginoon, ini-stop niya tong tao na mag-offer sa inyo ng kung anong trabaho. Kasi nga, hindi maganda yung kanyang ino-offer at saka makaka-apekto yun sa'yo spiritually. Okay? So, sana piliin mo yung tamang landas, honestly. And anyway, I kinda like feel here as well, guys, na I feel na naiyak kayo kasi ayaw nyo talaga mag-work with this person or maybe, you know, dahil sa ginagawa niyang pang-aabuso rin. So, yung gawin nyo na lang, guys, huwag kayo mag-focus sa inyong hater. Mag-focus lang kayo sa inyong work. Okay, kung sakali man, you know, may gawin siya sa iyong work, honestly, ignore mo na lang, i-block mo na lang. Okay, kasi makaka-apekto yan sa'yo emotionally. Okay? So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and God bless all of you.